PCSO planning to introduce Lotto Bilyonaryo. Pinakamaliit na mapapanalunan ay 1 billion. Wow! Lotto Bilyonaryo, pinakamaliit na mapapanalunan 1 billion. Aba, maraming yayaman, maraming maging bilyonaryo dito, hindi sa Mananaya, ako hindi sa mga tumatawa si Ma'am Evelyn, tumatawa. Ako po, kinakabahan ako rito. Lotto Bilyonaryo, maraming magiging bilyonaryo mga taga-gobyerno rito. Hindi yung mga mahihirap na kababayan natin na Mananaya. What is this Lotto Bilyonaryo, sir? Mr. Chair, I will answer for that. Yes, sir. Yan po ay amin pong karagdagang variant sa ating pong existing loto. Ito naman po ay ginagawa rin po sa other jurisdictions. Sa Amerika po, meron po silang Powerball, meron po silang Mega Million. Sa amin pong hangarin, lumaki pa nga po ang benta at madagdagan ang revenue at pati nga rin po ang ating charity work, ay di amin pong sinubuk at amin hong pilit susubukan kung yun hong ginagawa ho sa ibang bansa ay pwede na rin hong gawin dito. Kasi it is also very unfortunate na yun hong Mega Millions sa Amerika, pwede na rin hong i-market dito. Makakataya na ho kayo dito ng loto ho sa Amerika na online. Oho, kaya ho amin hong minarapat na ba't hindi tayo mag-introduce ng almost similar variant na at tinawag nga ho naming Lotto Bilyonaryo. Okay. Bago kayo mag-open itong Lotto Bilyonaryo, kailangan PCSO should come out clean and it should be clear to everybody na hindi pa rin nako-compromise ang integrity ng PCSO Lotto. Because that's the reason why we're having this hearing. Kaya nga galit ako dahil sa DICT. Nasaan yung alipores mo sa DICT, Mr. Garcia? Sir? Nasaan na? Your Honor, I'm still coordinating po with the office. But Your Honor, we upon checking po, we've already sent a copy of the vulnerability assessment reports to your office po. Pero ang kailangan, sir, magpaliwanag kayo. Ipaliwanag nyo in layman's term kung ano yung report na yun. Maging kami, hindi man namin masyadong maintindihan. Kaya himay-himay nyo yung report na yun at ipaliwanag nyo sa taong bayan. Hindi yung kami magpapaliwanag sa taong bayan. Kayo magpapaliwanag. Kasi kayong gumawa ng assessment. Yung madaling maintindihan. Now, eto, Lotto Bilyonaryo. Sir, Mr. Reyes, I would not recommend that PCSO would come out with this new game, a Lotto Bilyonaryo. Ayusin niyo muna yung integrity kasi questionable po. Alam niyo naman to, di ba? Opo, kaya nga Maraming nagko-question sa integridad ng PCSO. Opo, kaya nga po kami ay natutuwa at nagkaroon po ng ganitong pong pagpupulong dito pong ito pong committee na ito at sa hangarin po natin talagang to come out kung meron nga pong problema sa PCSO so that the committee can issue a resolution of what's the best thing to do at para nga po at kung wala naman para naman po mabalik din po yung integridad para po sa ating pumananayang Pilipino. Wala po ako nakikitang problema na gumawa ng mga panibagong mga laro ang PCSO to generate revenue and of course yung mga revenue na generate nyo na pupunta naman sa charity and most of those monies. Pero ayusin mo natin yung integridad ng PCSO. Dapat maging malinis muna, mapatunayan na malinis at walang kalokohan sa yon. And then pangalawa, bago ka mag-isip ng mga bagong project, ulitin ko for the nth time, ayusin mo natin yung problema nila Ma'am Evelyn Javier. Maawa naman po kayo. Huwag yung mag-open kayo sa mga Luwelier, Palawan, kung ano pa ba yung pera padala. Ang yayaman ng mga yon, bibigyan nyo ng bagong negosyo. Yun mo lang napasara, mga senior citizen, mga PWD, diba, OFWs, na nag-invest tapos biglang nawala yung investment nila, napunta sa wala dahil pinasara sila. Sila muna unahin. Saka na yung mga remittance center. Huwag po. Opo, Mr. Chair, we'll take note of that. Thank you, sir. Kagaya nga po ng aking Dahil kapag hindi, araw-arawin ko kayo. Opo, maniwala kagaya kayo. nga po ng aking sinabi kanina, kung mahirap nga po yung procurement ng lumang machine, kung yun ang akin nung sinasabi na yung parang modern POS, kung yun ay magagamit nila
with the same linkages, I will suggest it to the board. Ma'am Evelyn? With the previous administration, it was offered to us. No, I mean, the former administration offered to us, but we wrote them a letter that would, I mean, the lotto outlet, the physical lotto outlet will be affected by that kasi para pong ano yan cellphone po yan na yung mga mananaya po mga kabo po ng ST lang hahawak po yan, magpapataya po sila doon, hindi po mismo doon sa lotto outlet, lalakad po yan. So magiging kalaban po ng lotto outlet namin yan kasi gagamit po sila ng gadget, iaalok po nila yung mga tao na doon tumaya. So parang dati ho pinatigil na rin yan kasi parang siyempre yung puso po nung dating administrasyon nasa mga lotto agents, ayaw nila po kami na maapektuhan at matuluyang magsarado. Kaya hindi po kami pabor dyan po sa POS. Sorry po, with due respect, Chairman, yung POS po na yan po yung dati pang pinag-uusapan na nung naintindihan po namin na hindi talaga po kami makikinabang dyan. Or kung meron man po makikinabang na saradong loto, yan po ay maglalako. Lalako nila kahit sa amin pong harap ng loto, pwede sila dun i-encourage po yung mga mananaya namin na doon na tumaya po sa POS. Kasi handheld po yun Parang dati we had like that yung sa, parang yung sa bingo, yung meron din dating binigay dati ang PCSO noon na parang lalagyan nyo po ng load tapos tataya kayo. Tapos wala rin naman pong nangyari. Kaya parang sa amin ngayon, iba, dati nasa amin yung loto yun pong machine na yun. Pero kung ibibigay po yan doon sa mga tao para makakannibalize po yung sales ng mga physical lotto outlet.